Isang mapagpalang gabi po sa lahat na sumusuporta at nakikinig at tumatangkilik ng ating Night Watch every night dito lamang po sa GIL Dipolog City. So, question, kitang tanan ba dunay obserbasyon sa atong palibot, sa atong mga nadungog, even dili lang recently but previous months sa atong komunidad, daghan karon ang atong nadunggan nga sila gapaila unsa ka mahinatagon, unsa ka manggiluluyon, unsa ka mga nindot nga mga tawo sa katilingban. Hinumduman nato nga naa nata sa usa ka bulan na lang ay mag-eleksyon. So daghan nang atong makita nga kini sila naghatag, muhatag ug mo promise apan usa lamang ang akong mahatag nga verse karong gabhiuna nag-ingon diha sa 2 Corinthians 9:11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to us. In thanksgiving to God, rather. So, unsa daw ang nag-ingon? Unsa daw ang buot gipasabot diha sa 2 Corinthians 9:11? Sa laing-laing pamaagi, kita hatagan aron sa tanang okasyon kita mahimong manggihatagon. And pinaagi sa pagkamanggin hinatagon, kini mo resulta sa pagpasalamat diha sa atong Dios. So once again, good evening. Let me bring you into a very short exhortation entitled Christ's Sufficiency, Generous in Every Way. So, kinsa di ay ang mubuhat sa pagiging generous? Apan before that, atong sabton unsa di ay ang usa ka gitawag og generous, pagiging manggihatagon. Ingon pa ang dictionary, kini generosity nagpasabot nga duna kay willingness to give help or support, especially more than the usual or expected. So, naa kay kalidad sa pagiging manggihatagon ug sa pagiging paghatag sa bisag unsang porsyon nga duna ka sa imong kinabuhi. So, question, sa unsang pamaagi kita mahimong manggihatagon aron sa paagi niini mahimutang mapasalamaton. So, pwede tang manggihatagon diha sa atong oras, sa porsyon or higayon sa imong oras, sa imong mga unsay naa, like physical or material things, or pwedeng sa imong finances, or sa pagiging mas sinabtanon. So, kining pagiging generous dili lamang nga nagtackle or diha lamang nakasentro sa unsay mga butang nga duna ka or imong gihuptan, apan pwede siya sa imong oras, sa imong higayon, sa imong pagsabot sa butang, sa sitwasyon, sa imong isig katawo. Nganong kinahanglan ta magiging generous para mahimong thankful. Let's remember also katong giingon niya sa Proverbs 11:24-25. One person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. A generous person will prosper. So unsa to? Ang tawo nga kusang mohatag yet makabot niya sa pinilo-pilo pa
kumbaga nagkuha ka sa imong porsyon apan daghan pang mubalik, unya naay usa ka tawo nga sigira og hupot apan moabot sa panahon na wala siya. So going back sa pagiging generous, asa na to pwedeng mahimong ihimplo sa pagiging generous? Gikan sa atong butang nga dunata sa atong finances, gikan sa atong oras, gikan sa atong pagsabot sa isig ka tawo. A portion nga atong ihatag dili ni mahimong kawang, because that's what the Bible says in Proverbs 11:23 to 24. Sa sige nimo kahatag, daghang mo balik. So ngano ka no? So muna siya ang wonder nga naatay Kristo. Christ sufficiency sa iyang pagkasiya bisan pag sige tag release apan sa iyang pulong, sa iyang promise, mahimo tang maghihatagon sa bisag unsang pamaagi. We will be enriched in every way so that mahimo tang generous in every occasion. And another question, ngano mahimo mang thankful ang usa ka tawo kung mahimo siyang manggihatagon? Because makahatag ni og kalipay sa iya ang kasing-kasing, and iyang gilantaw nga kaning tanan nga imong nahawiran karon, imong nasabtan karon, kaning oras karon, pwede ning dili na mo balik, pwede ning dili na nimo mahuptan in the future. So atong hatagan og higayon ang atong kaugalingon nga magiging generous, ta even just by listening to people nga nagkinahanglan sa atong pagsabot, sa atong mga prayer, sa atong mga atensyon, because apil na siya sa pagiging manggihatagon, dili lang sa mga butang nga unsay naa nimo. Because when we become generous, ang atong heart always joyful and always acknowledging God na, Lord, salamat ani. Kung wala ka, wala sad namo ni karon mahupti, wala sad namo ni karon matagamtami. So ang pagiging thankful nagagumikan tungod kay dunay kasing-kasing nga kusang mohatag, freely giving a portion of our own, of what we have, either our time, our finances, our talents and skills diha sa Ginoo, diha sa serbisyo sa ministry, diha even sa pagtabang sa dunay kanang wala. Okay? Mao man na ang iyang giingon sa iyang pulong. We will be enriched in every way, as he said in 2 Corinthians 9:11, so that we can be generous in every occasion. Gi-enrich ta niya karundaan para mahimutang manggihatagon sa tanang okasyon, and kini siya moresulta sa pagkakaroon ng thankful heart. So pangutana imong kaugalingon karon, Lord, do I have a generous heart? So kung wala pa jud kaayo na, atong i-ask and atong i-desire nga, Lord, himo ako nga usa ka example or ihimplo sa pagiging generous, and diha atong makita nga tinuod gyud ang pulong sa Ginoo. The more that we give, the more nga punan, the more nga iyang i-feel inapod unsa ang mga na release. It's because makahimo na pud nato nga thankful, and we acknowledge that we are just stewards sa unsay naa nato karon. So kung ganahan ta nga mahimong mapasalamaton, uban na nato sa pagiging manggihatagon, kay kini dili ni siya saad sa platform sa mga kinsa na dihang mga politicians outside, but it is the word of God. So ang tanang nahigugma sa Dios, kinahanglan manggihatagon ug mapasalamaton. So let us pray.
Father God in heaven, Lord, we thank you for your word today that uh, because we have you, you are sufficient enough in our lives, and we thank you that you are teaching us and you are enriching us in every way so that we can be generous sa tanang okasyon, Lord. And thank you for giving us the opportunity to be the steward of what is being abundant, oh God. Thank you, Panginoon. We give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen.